Paano kung isang araw mawalan ka ng maayos na bahay? Saan mo dadalhin ang pamilya mo? Para po sa pamilyang makikilala natin ngayon, hindi na ito isang tanong lang. Ito na ang realidad na kinakaharap nila araw-araw. Sa isang maliit na tirahan na pinagtagpi-tagping tela ang nagsisilbing dingding at trapal naman ng bubong, dito po natin makikilala ang pamilya ni Shena at Catherine. Sa unang tingin, mahirap isipin na dito nakatira ang isang buong pamilya. Oy, Sina! Isang concern na kapitbahay ang nakipag-ugnayan sa amin at nakiusap na puntahan namin ang pamilya. Ang sabi niya, baka sakaling matulungan natin, mga kabros, kahit kaunti lang. Wala talaga ito, sir. Mga anak din. Asawa niya may sakit pa. Kahit nagtatrabaho na. May sakit po ang Oo, yung asawa niya payat din. Kaya trabaho pa rin siya. Trabaho. Trabaho para may sa mga anak niya. Kasi gaaral mga anak niya. Minsan na anak ko. Minsan bibigyan ko lang siya. Sabi ko, ako nga marihirap din ako. Pero sa awa ng Diyos, lagi lang ako sa taas. Hindi lang ako pabayaan. Mga anak niya po nag-aaral ngayon, Nag-aaral yung mga anak niya. kaya wala po tao dito. Walang tao. Pero nandiyan po yung asawa. Ito yung bahay nila. Dito lang po sila Sabi ko, babalik nagluluto. si sir. Yan po ang lutuan nila, sir. Yung bahay niya, sir. Wala. Ito yung mga anak na po. Meron po. Ay, ang side lang po sila nahiga, sir. Kawawa mga kakawap ang buhay nila. Sus, ayan mga apo. Yan ang inanak ko, sir. Ayan po ang pinsan ko po, sir. Yan po. Kayo po kawawa si mga- Liling. Opo. Ako po si Jazz. Good morning po. Yan, nakakatawa. Opo. Ito. Ito lang pong bahay niyong medyo kapansin-pansin. Ano po? Para puro tela po. Wala po talagang budget. Ay. Opo. Gawa po ito ni Mr. nyo. Tulong-tulong kayo. Wala man siyang maayos sa trabaho. Mag-iisang taon na po kami dito, sir. Isang taon na puro ganito. Opo. Di pag umulan po. Ulan talaga, sir. Tulo. At pag mainit, syempre Sir. dahil trapal. Sobrang init din, sir. At pag mahangin, lampasan din. Lampasan din po. Pero ang mahalaga naman, medyo hindi kayo kita. Opo. Medyo lang kasi Opo. magkas-magkas din naman. Parang yung pinaka nakagawa nung mga tela Tela. para hindi lang kayo Kung makita. makita ng Ganun tao lang po. po. Hindi masyadong silag. Bakit po hindi na nadingdingan natin Liling? Ay, halos kapos po, sir, sa ano. Ang inuuna po, sir, yung pag-aaral ng mga bata. Sapat lang sa pagkain. Kasi yung kita ni Mr. mo po, saka yung kita mo, priority pagkain. Pagkain po, sir. Tapos yung pag-aaral nila. Opo. Ano pong trabaho ninyo? Pwede pong matanong. Ako po, sir, ay nagtitinda ng mga hipon, alimango, isda. Nag-aangkat po kayo. Opo. Minsan po hindi kasi nag-iilaw po itong anak ko. Si James po, Opo. nangingilaw siya. Opo. Yung huli niya, nilalako. Nilalako ko po, sir, para Maasahan na po ano. opo, Ilan taon na po siya? 17. 17 years old po. Si Mr. nyo naman po. Karpentero, sir. Pero bali siya na po yung gumawa ng balangkas na to. Opo, Kayo siya nang na po. nagtayo. Oho, Hindi nga lang talaga nabubungan. nabubungan, Hindi pa nadingdingan. nagdindingan. Hindi pa nasahigan. Opo. So, ano po ang buhay ng isang pamilyang nakatira sa ganitong bahay? Mahirap, sir. Meron. Halos wala. Siyempre, umaasa tayo, hindi man laging ganito yung sitwasyon. Opo. Siyempre, bilang ina, mahirap din po sa'yo yung gantong kalagayan. Nag-iisip ako, sir, gabi-gabi kung paano ko bubuhay yung mga anak ko. Sa umaga naman po, kung paano sila makakapasok sa pag-aaral nang halos walang kinikita. Yun talaga yung Ayun po talaga, sir, ang pinakang buhay-buhay namin dito. Siyempre, bilang ina, mahirap sa'yo dahil unang-una, wala kayong kusina. Wala po, sir. Dito po kayong guluto. Opo, diyan po talaga. Walang banggirahan. Sa ganitong sitwasyon, parang pinakang ina yung nagsasuffer. Ano po? po. Kasi ikaw po yung ina ng tahanan. Yun po, lagi naman pong wala ang asawa. Oo, ito yung tahanan mo. Mahirap po para sa'yo. Hirap po talaga. Yung pang-araw-araw na iniisip. Lalo na, sir, pag gantong sila, nagsasabi na, ma, may bayaran kami sa iniiyak ko na lang, sir, kasi wala po akong maibigay. Talagang wala, sir, kahit ano pong mangyari. Sa hirap po ng buhay namin.
Hindi ko po sila masuporta ng gusto nila. Talagang masakit po Opo, yung sir, talaga pong masakit. nakikita mo sila. Kailangan nila pero hindi mailaan. Hindi ko po maibigay sa kanila ng sapat. Gaya nga po ngayon. Pasensya na, sir. Okay lang po. Okay lang po. Naunawaan namin. Ganyan talaga ang nanay. Gagawin natin ang lahat para matulungan po kayo. Salamat po, sir. Ang pinakapangarap ko lang po dito ay mabubungan itong aming bahay, madingdingan, para po may masilungan kami. Siyempre, bilang ina, yun talagang Opo. pinakang pangarap mo Opo. po. Ano, para sa safety ng pamilya mo. Opo. Sahiga, wala din po sahigan. Wala po, sir. Kahit nga po, ang sahig lang po niya, sir, trapa lang talaga na tinagpi-tagpi namin. Pag umulan po, mabuti, hindi naman pumapasok. Hindi dito yung naman ulan. po, sir, kasi inano nga po namin, nilagyan po namin ng kanal. Pero kung sir, kung wala po siyang kanal, papasok po talaga doon sa higaan namin. Kung po yung mga anak niya, ano pong sinasabi na ganito yung bahay nila. Ang pangarap ko po ng nila, sila para makatulong daw po sa amin, mag-asawa. At maedad na nga po yung isa ko. Si Mr. Swelante. Opo. Pinakang pangarap ng mga anak mo po ay makatapos, makatulong sa inyo. Sa amin, Maayos na maayos bahay. na ang bahay. Ang ayos din po yung mga anak niyo, ano po. Sana nga matupad yung pangarap nila. Kaya nga po. Hello, Catherine. Maya-maya pa, dumating na rin sina Catherine at Sheena mula sa kanilang pag-aaral. Pagod man galing sa school. Makikita sa kanila na parang normal lang ang pag-uwi sa ganitong tahanan. At habang nakikita natin silang magkakapatid na magkakasama, hindi natin maiwasang isipin. Ano kaya ang pangarap ng mga batang ito para sa kanilang pamilya? Gusto ko pong makapag-aral para makatulong po sa mga magulang ko dahil sa hirap po ng buhay namin. Bata ka pa, nadama mo na agad yan. Hirap na sitwasyon niyo. Bagay, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, ano? Kasi bandang huli, malaking tulong talaga yung magiging malaking tulong ka talaga sa mga magulang mo. Anong grade mo na ngayon, Catherine? 7 po. Si ate mo? 7 din po. Pares kayo grade 7. Naabutan mo siya. Ikaw ay 12 years old. Si ate mo ay 14. Opo. Tumigil siya 2 taon pala. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Okay na. May panahon ba na naawa ka rin kay mama mo, kay papa mo, sa ganito yung sitwasyon nila? Opo. Ano yung madalas na sinasabi mo sa kanila? Kapag nakikita mo, nahihirapan din sila para makapag-aaral kayo. Magtatapos po ako. Pangako mo na lang. Pangako mo na lang yung sa pagsisikap nila ay pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ano po kasi habang buhay ka nito na lang po kami. Pangarap mo bandang araw yung katulong din sa mga magulang mo. Opo. Kahit pa paano maiahon sila sa kahirapan, masuklian yung paghihirap nila para makapagtapos ka. Ano? Nahihirapan ka na rin ba? Mahirap din. Pero at least di ka naman siguro nabubuli dahil sa ganito yung bahay mo. Hindi naman, wala naman nang-aaway sa iyo. Minsan po pag may nakikita akong bahay, nainggit po ako. Tatanong ko po sa sarili ko kung kailan po ako magkakaganitong bahay. Pero huwag ka masyadong maingit sa makagandang bahay. Ang mahalaga, narito kayo sama-sama, di ba? Masaya naman siguro kayo dito. Yun ang mahalaga, di ba? At saka naniniwala kami, Catherine, pati yung mga manonood sa atin balang araw, magiging maayos din yung kalagayan nyo. Kaya po ako nagsisikap mag-aral para po makahanap ng magandang trabaho. Anong pinakang pangarap mo pag nakapagtapos ka? Flight attendant po. Ba, okay yan ah. Mataas po ito mga kabros. Mataas sa babae. 12 years old pa lang. Sana matupad mo yung pangarap mo. Si ate mo, anong pangarap nun? Di mo alam. Nahiya siya. Ba't ba? Medyo nahiya po mga kabros si Sheena.
Mamaya-maya pa po ang dating ni Kuya Dante. Opo, mga alas 5 po. Gabi na. Sayang din namin mamimit si Kuya Dante. Pakisabi na lang po, pumunta kami dito. May nagturo sa amin si Ate Melissa po. Melissa. Maraming salamat pala kay Ate Melissa. Nagturo sa atin dito. Bale, napadaan lang kami Ate Lilik, tapos naituro ka sa amin. Kaya po nakarating kami dito. Nagpasalamat din nga po ako sa kanya, sir. At malaking tulong po yung ginawa niya para sa amin. Opo. Sana nga Ate Liling, kahit pa paano, mabubungan natin tong bahay nyo. Madingdingan. Kasi sabi nga po kanina, nag-aalala ka na para dito sa mga dalaga mong anak. Ano po. Kaya lang sa ngayon, di pa po namin kaya. Kalisya na po kayo. Pero po nagkakabigay para sa inyo, ma'am from Lakewood, California. Kabigay po siya ng 2.5 para sa mga tinutulungan po natin. Sana magamit nyo sa pinaka-importanting pangangailangan nyo. Ano po, pagpasensyahan nyo na po muna. Marami po sa iyo, ma'am, from Lakewood, California. Nagpapasalamat po ako sa halagang ibinigay ninyo. Malaking tulong na po ito para sa amin, pamilya, sa pang-araw-araw namin. Yun lang po at maraming salamat. Sana po ay patuloy kayong tumulong sa tulad naming mahihirap para hindi kahit po papaano ay masuportahan kami ng aming kahirapan. Maraming salamat po sa inyong tulong. Medyo mahirap po talaga ate yung pinagdadaanan nyo. Pero at least masaya kayo. Opo, sir. Sama-sama kayo. Opo, kahit po kami ganito, hindi po kami magkakahiwalay ng mga anak ko. Opo. Tsaka nakikita ko po, napalaki yung responsable yung mga anak nyo. Kasi Catherine, pagdating galing sa school, gluto agad. Tutong na yata yung inid na tubig. Sige po, maraming salamat. Sir, maraming salamat din po. Salamat, Sheena. Bye. Sir, Bye, Kat. Maraming salamat sa panonood nyo, salamat. Ka-Bruce. Salamat po. Napadaan lang kami dito kay Ate Liling. Pinuro siya ni Ate Melissa. Melissa po. Kaya maraming salamat din. Salamat. Bye-bye.